Nagsimula ang lahat nung isang maulan na gabi. Ang ulan ay tila walang tigil sa pagbugso at ang lamig ay unti-unting bumalot sa buong bahay. Ako si Lila at sa gabing iyon, nagpasya akong muling mag-ikot sa lumang bahay ng aking lola. Matagal nang walang tao rito mula nang pumanaw siya at tanging alaala ng kanyang mga ngiti ang naiwan. Ang bahay ay nanatiling tahimik, tila natutulog sa ilalim ng makapal na alikabok at mga anino ng nakaraan. Habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo, biglang may narinig akong tunog na bumalot sa buong lugar. Isang musika ang umaalingaw-ngaw, tila nagmumula sa kwarto sa dulo ng pasilyo. Hindi ko maalala kung kailan ko huling narinig ang ganitong melodiya. Isang musika mula sa isang lumang music box na pag-aari ng lola ko. Ang tunog nito ay kasing lambing ng kanyang tinig. Ngunit sa gabing iyon, may halo itong kakaibang takot at pag-aalinlangan. Dahan-dahan akong lumapit. Ang aking mga paa ay tila mabibigat at bawat hakbang ay parang may nagbabantay. Ang pamilyar na melodiya ay patuloy na umaagos mula sa kwartong iyon, tila inaakit ako na lumapit pa. Nang buksan ko ang pinto, wala akong ibang nakita, kundi ang madilim na silid na may mga kurtinang sumasayaw sa hangin. Ngunit ang musika ay naroon pa rin, malinaw na mula sa isang sulok ng kwarto. Sa isang bahagi ng silid, may nakita akong maliit na kahon, ang lumang music box ng lola ko. Nakabukas ito at patuloy na umiikot, ngunit walang nakahawak dito. Tila may sarili itong buhay, isang misteryo na hindi ko maipaliwanag. Nilapitan ko ang kahon at nang idampi ko ang aking kamay, biglang nagbago ang paligid. Ang temperatura ng silid ay biglang bumagsak at ang aking hininga ay nagiging usok sa lamig. Sa sandaling iyon, may naramdaman akong presensya. Isang batang babae ang lumitaw mula sa anino. Ang kanyang anyo ay malinaw, ngunit tila gawa sa alikabok at liwanag. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, ngunit may bahid ng pag-asa, at sa kanyang mga labi ay isang ngiti na tila puno ng mga lihim. Hindi siya nagsalita, ngunit alam kong siya ang may hawak ng musika. Siya ang dahilan kung bakit umaawit ang lumang music box kahit walang nagpatugtog nito. Lumapit siya sa akin at sa kanyang mga mata ay may kwento na gustong iparating. Ngunit bago ko pa man siya makausap, biglang bumukas ang pinto at narinig ko ang isang malakas na yabag mula sa likuran. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa akin at nang lumingon ako, wala na ang batang babae. Ang musika ay huminto at ang silid ay muling naging tahimik. Hindi ko alam kung anong nangyari, ngunit alam kong may mas malalim pang misteryo na bumabalot sa bahay na ito. Ang musika, ang batang babae, at ang lumang kwarto. Lahat ito ay may koneksyon na kailangan kong tuklasin. Ngunit sa gabing yon, ang tanging alam ko ay hindi na ito basta bahay na walang tao. Mayroong mga lihim na nananatili sa dilim, mga kwentong naghihintay na mabuksan, at isang musika na patuloy na umaawit sa aking isipan. Sa aking pag-iikot sa bahay na ito, hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng katahimikan na tila ba'y umaalingaw-ngaw sa bawat sulok. Ang dating tahanang puno ng tawanan at kwentuhan ay tila nagmistulang kulungan ng mga alaala. Subalit sa gitna ng katahimikan, isang kakaibang tunog ang muling umalingaw-ngaw, ang himig ng isang lumang music box. Ang musika ay tila isang malambing na bulong na unti-unting umaakit sa akin papunta sa walang tao na kwartong iyon. Habang lumalapit ako, hindi ko maiwasang isipin kung ano ang maaring pinagmumulan ng musika. Walang ibang tao sa bahay kundi ako. O iyon ang akala ko. Nang buksan ko ang pinto ng kwarto, nakita kong muli ang music box na nakapatong sa lumang lamesa. Ang kahon ay umiikot na mag-isa. Tila may sariling buhay.
Ang himig na nililikha nito ay pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan o kailan ko ito narinig. Dahan-dahan akong lumapit, ang puso ko'y kumakabog sa kaba at pananabik. Nang ako'y malapit na sa music box, biglang huminto ang musika. Isang malamig na hangin ang pumaloob sa kwarto at sa isang iglap, isang batang babae ang lumitaw sa harap ko. Siya ay may mahabang buhok at nakasuot ng lumang damit na tila mula pa sa ibang panahon. Ang kanyang mga mata ay malamlam, puno ng lungkot at pangungulila. Hindi ko alam kung paano ako gagalaw o magsasalita. Ang aking mga binti ay tila nang hina sa takot. Ngunit ang batang babae ay ngumiti sa akin. Isang ngiti na puno ng lungkot, ngunit may halong kasiyahan, na parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Ikaw ba ang nagpatugtog ng music box? Ang tanong ko sa kanya, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Hindi siya sumagot. Sa halip ay itinuro niya ang isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Nilapitan ko ito at nakita ang isang pamilyar na mukha. Ang batang babae sa larawan ay kapareho ng batang multo sa harap ko. Ngunit may kasama siyang matandang babae na nakangiti. Siya ang lola ko, ang sabi ng batang babae sa isang malambing at malamig na boses. Dati kaming naglalaro dito tuwing hapon habang pinapatugtog ang music box na iyon. Ang aking isip ay naguluhan sa mga impormasyon. Bakit siya nandito? Ano ang kailangan niya sa akin? Ngunit bago ko pa man mabigkas ang aking mga tanong, bigla siyang naglaho. Ang tanging naiwan ay ang malamig na simoy ng hangin at ang hindi maipaliwanag na lungkot sa aking puso. Sa aking paglabas sa kwarto, napansin kong may kakaibang naganap sa paligid. Ang mga lumang larawan sa mga dingding ay tila nag-iba. Ang mga ito'y puno ng mga pamilyar na mukha, ngunit ang ilan ay may mga mata na tila sumusunod sa akin. Ang dating tahimik na bahay ay parang naging buhay, na parang may mga matang nagmamasid sa bawat kilos ko. Nang bumalik ako sa sala, nakita ko ang isang lumang diary na nakabukas sa mesa. Ang mga pahina ay puno ng alikabok, ngunit ang mga sulat kamay ay malinaw pa rin. Ang diary ay pagmamay-ari ng matandang babae sa larawan, ang lola ng batang multo. Sa bawat pahina ay may kwento ng kanilang masasayang alaala, ngunit sa huling pahina ay may nakasulat na kakaibang mensahe. Magkikita tayong muli sa tamang panahon. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit may bahagi sa akin na nagsasabi na ang batang babae at ang kanyang lola ay may hindi natapos na kwento. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ako ang napiling makasaksi nito. Habang pilit kong inuunawa ang mga pangyayari, isang malakas na tunog ang pumukaw sa akin mula sa aking pag-iisip. Isang pinto ang biglang bumukas sa itaas na palapag at sa kabila ng takot. Alam kong kailangan kong alamin kung ano ang naroon. Sa bawat hakbang ko pataas, ang tunog ng musika mula sa music box ay muling umalingaw-ngaw, mas malakas at mas malinaw kaysa dati. Sa pagdating ko sa itaas, bumungad sa akin ang isang kahindik-hindik na tanawin. Ang mga laruan ng bata ay nagkalat sa sahig, ngunit ang mga ito ay tila gumagalaw ng mag-isa. Ang mga ito'y tila may sariling buhay, naglalaro sa ilalim ng isang hindi nakikitang kamay. At sa gitna ng lahat ng ito, ang batang babae ay muling lumitaw. Ngumiti siya sa akin, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Tulungan mo kami. Ang kanyang boses ay halos isang bulong, ngunit sapat na upang magpatigil ng aking puso. Bago pa ako makasagot, ang pinto sa likod ko ay biglang sumara ng malakas. Ang silid ay nagdilim at sa kawalan ng liwanag, naramdaman ko ang malamig na dampi ng isang kamay sa aking balikat. Muli akong natigilan. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong may kailangan akong gawin. Ngunit paano?
Paano ko matutulungan ang mga anino ng nakaraan na tila nakakulong sa mga alaala ng bahay na ito? Sa gitna ng dilim, isang liwanag ang biglang sumilay. Ang music box ay muling nagpatugtog at sa pagkakataong ito, kasama ng musika ang isang bulong, isang sing pang-ung apabyong, isang pahiwatig ng sagot na hinahanap ko. Ngunit sapat ba ito upang mailigtas ang mga kaluluwang hindi matahimik? At sa sandaling iyon, napagtanto kong hindi ko pa rin alam ang kabuuan ng kwento. Ngunit isa lang ang sigurado. Hindi ko kayang iwan ang bahay na ito hanggat hindi ko natutuklasan ang katotohanan. Hindi ko maalis sa isip ko ang tunog na narinig ko mula sa kwartong iyon. Kahit pa ilang beses ko nang pinilit ang sarili kong wag nang bumalik doon, parang may humahatak sa akin papalapit. Ang musika mula sa lumang music box na iyon ay tila naging bahagi ng aking kaluluwa, isang palatandaan na hindi ko mawari kung saan nagmula. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nasasabik malaman ang katotohanan. Sa gabing iyon, nagdesisyon akong bumalik sa kwartong walang tao. Habang naglalakad ako sa madilim na koridor, dama ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin, parang mga kamay na nag-aanyaya. Nang makarating ako sa pinto ng silid, tila huminto ang oras. Nagdadalawang isip akong buksan ito, ngunit nanaig ang aking kuryosidad. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang nakagugulat na tanawin. Sa kalagitnaan ng silid ay naroon ang isang batang babae. Nakaupo sa sahig at naglalaro ng music box. Ang kanyang manipis na damit ay lumilipad sa hangin, kahit walang hangin sa loob ng silid. Hindi siya nag-angat ng tingin, ngunit alam kong alam niyang naroroon ako. Ikaw ba ang gumagawa ng tunog na yon? Tanong ko. Pilit na pinatatatag ang aking boses. Hindi siya sumagot. Patuloy lang siya sa pag-ikot ng music box. Nakakabingi ang katahimikan sa pagitan ng bawat notang lumalabas mula sa maliit na kahon. Lumapit ako ng kaunti at doon ko napansin ang isang bagay na nagpatayo sa aking mga balahibo. Ang music box ay may nakaukit na pangalan. Isang pangalang pamilyar sa akin. Ngunit hindi ko maalala kung saan ko ito narinig. Elena, ang nakasulat, sa isang eleganteng sulat kamay. Elena, bulong ko, hindi ko mapigilang itanong. Ikaw ba si Elena? Sa wakas, itinigil ng batang babae ang pag-ikot ng music box at tumingala sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila walang kaluluwa, ngunit puno ng kasaysayan. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Bakit ka nandito? Muling tanong ko. Ngunit sa halip na sumagot, itinuturo niya ang isang sulok ng silid na noon ko lang napansin. May lumang aparador doon, tila hindi nabubuksan ng maraming taon. Parang may sariling pag-iisip ang aking mga paa. Dahan-dahan akong lumapit sa aparador. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas, sapat lang upang makita ang loob. Sa loob may isang lumang diary, kulay kayumanggi at puno ng alikabok. Kinuha ko ito at binuksan sa unang pahina. Ang petsa ay mula dekada 1940, isang panahon na matagal nang lumipas. Habang binabasa ko ang mga pahina, naging malinaw ang kwento. Ang diary ay pagmamay-ari ni Elena, isang batang babae na minsang nanirahan sa bahay na ito. Ngunit ang kanyang mga tala ay puno ng kalungkutan at pag-iisa. Mga kwento ng isang batang hindi nakatakas sa mapait na kapalaran. Ang huling entry ay lalo pang nagpatibok ng aking puso. Isinulat niya ang tungkol sa isang aksidente. Isang sunog na tumupok sa kanilang bahay, iniwan siyang walang buhay. Ngunit ang pinakakakaibang bahagi ay ang kanyang huling mensahe. Hindi pa ito ang katapusan. Naghihintay pa rin ako. Nararamdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita, parang mga palaso sa aking puso. Ang batang ito ay nananatili sa bahay na ito. Naghihintay ng kaligtasan o katarungan.
At ngayon, narito ako, isang saksi sa kanyang kwento. Napatingin ako sa batang babae, ngunit siya ay nawala na. Naiwan ako sa silid na walang tao, kasama ang malamig na hangin at ang lumang diary sa aking mga kamay. Habang papalabas ako ng silid, isang kakaibang tanong ang pumasok sa aking isipan. Bakit tila pamilyar sa akin ang lahat ng ito? Parang may bahagi ng aking nakaraan na hindi ko matandaan. Isang koneksyon kay Elena na hindi ko maipaliwanag. Pagdating ko sa aking kwarto, binuksan ko ang isang kahon ng mga lumang litrato. Isa-isang sinuri ang mga ito at doon ko nakita ang isang larawan na nagpabagsak sa akin sa kama. Isang lumang larawan ng aking lola. Yakap-yakap ang isang batang babae na walang iba kundi si Elena. Hindi ko maintindihan kung paano nagtatagpo ang aming mga landas, ngunit alam kong may dahilan kung bakit ako naririto. At sa kabila ng takot at kaba, nararamdaman ko ang isang responsibilidad na tulungan siyang makahanap ng kapayapaan. Ngunit paano ko ito gagawin? At handa ba akong malaman ang buong katotohanan? Habang iniisip ko ang mga ito, narinig ko ulit ang musika mula sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, tila nagmumula na ito sa lahat ng sulok ng bahay. May misteryo pa ring bumabalot sa lugar na ito. At alam kong hindi pa tapos ang kwento ni Elena. Ang gabi ay mahaba. At sa dilim, naglalakad ang mga alaala na nais magparamdam. Noong araw na iyon, naglalakbay ang aking mga mata sa bawat sulok ng lumang bahay. Hindi ko maalis ang kaba sa aking dibdib habang unti-unti akong lumalapit sa kwarto kung saan ko unang narinig ang musikang tila nagmumula sa isang lumang music box. Ang kwartong iyon ay nasa ikalawang palapag, sa dulo ng pasilyo na puno ng alikabok at anino. Parang hinihigop ako ng isang di maipaliwanag na puwersa papalapit dito. Kahit pa ang bawat hibla ng aking pagkatao ay humihiling na ako'y umatras. Pagdating ko sa pintuan ng kwarto, naalala ko ang unang pagkakataon nang marinig ko ang musika. Malamlam, tila isang alingaw-ngaw mula sa nakaraan, ngunit kakaibang malinaw. Ngayon, sa harap ng pintuan, binuksan ko ito ng dahan-dahan at agad na bumungad sa akin ang isang malamig na hangin na parang yakap ng isang hindi nakikitang nilalang. Sa pagpasok ko, ang silid ay nagmistulang isang lumang larawan. Walang anumang nagbago mula sa huli kong pagbisita. Ang mga kurtina ay tila hindi gumagalaw. Ang mga muebles ay tinatakpan ng makapal na alikabok. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon ang music box. Nakapatong ito sa isang maliit na mesa, tila naghihintay. Ang kakaiba? Kahit na hindi ito umaandar, naririnig ko pa rin ang musika. Isang malamlam na tugtugin na tila umuugoy sa akin papalapit. Habang patuloy ang pagpatak ng pawis ko sa aking noo, napansin ko ang isang maliit na anino sa gilid ng aking paningin. Isang batang babae, mahaba ang buhok, nakasuot ng puting bestida at walang sapin sa paa. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa akin na may ngiti sa kanyang labi. Nakakapanindig balahibo ang kanyang presensya, ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nagnais na makilala siya. Ikaw ang tumutugtog ng musika? Tanong ko, kahit na hindi ako siguradong maririnig niya ako. Ang kanyang mga mata ay kumislap, at sa isang iglap, naglaho siya na parang usok na tinangay ng hangin. Ngunit ang musika ay nanatili, mas malinaw pa kaysa dati. Lumapit ako sa music box at sinubukang buksan ito. Sa aking pagkabigla, wala itong laman. Isang kahong walang laman, ngunit patuloy na lumilikha ng tunog. Isang bagay na hindi maipaliwanag ng simpleng lohika. Habang iniisip ko ito, napansin ko ang pag-usad ng mga anino sa paligid. Tila may mga hugis na unti-unting lumilitaw sa mga pader. Mga kamay na umaabot. Mga muka na nababalot sa pighati. Nang bumalik ang aking paningin sa mesa,
Nakita ko ang isang lumang larawan na hindi ko napansin kanina. Isang grupo ng mga bata at naroon siya, ang batang babae, nakangiti. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata, tila puno ng kalungkutan at pagnanasa. Nagpang-abot ang aming mga tingin mula sa larawan at bigla, naramdaman ko ang isang malamig na hangin sa aking batok. Muli kong narinig ang kanyang tawa, isang halakhak na puno ng kasiyahan at misteryo. Umikot ako upang makita kung naroon siya. Ngunit wala akong nakita kundi ang mga anino na gumagalaw sa paligid. Ang musika ay nag-iba. Naging mas mabilis, mas marahas. Parang may nais iparating. Habang nakatayo roon, naramdaman ko ang isang bahagyang pagyanig sa sahig. Bumukas ang pinto ng aparador sa isang iglap at mula rito, nabuwal ang mga laruang manika na tila matagal nang nakatago. Ang mga manika ay bumagsak sa sahig na parang mga patay na katawan. Ang kanilang mga matay nakatingin sa akin na parang nanghuhusga. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking braso. Bigla akong tumalikod at nakita ko siyang muli, ang batang babae. Ngayon ay mas malinaw, mas totoo. Tulungan mo ako. Pakiusap niya. Ang kanyang boses ay parang isang bulong na sinabayan ng hangin. Bago pa man ako makapagsalita, naglaho siyang muli. Ngunit naiwan ang isang bagay sa aking kamay. Isang susi, lumang-luma at kalawangin. Hindi ko alam kung para saan ito, ngunit tila ito'y isang susi sa isang mas malalim na misteryo ng bahay na ito. Bigla, narinig ko ang yabag ng mga paa sa hagdanan, papalapit sa akin. Alam kong hindi iyon bahagi ng musika. May ibang tao sa bahay, o mas malala pa, may ibang nilalang. Tumigil ang musika, at ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Pagpasok ko sa kwarto, agad kong naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na tila nagmumula sa wala. Sa gitna ng silid ay ang lumang music box na ngayon ay muling tumutunog. Ang musika nito ay kakaiba. Parang may halong lungkot at pangungulila. Habang unti-unting umiikot ang maliit na manika sa loob, naalala ko ang mga kwento ng lola ko tungkol sa batang babaeng naglalaro ng music box na ito bago pa man lumisan ang kanilang pamilya. Paano ito napunta rito? Tanong ko sa sarili ko habang iniinspeksyon ang bawat sulok ng kwarto. Sa kabila ng aking takot, may kung anong puwersa na tila nagtutulak sa akin na manatili. Ang musika ay tila bumabalot sa akin, hinahatak ang aking diwa sa nakaraan. Napatingin ako sa isang antigong aparador na matagal nang nakasara. Parang may kung anong bumubulong sa akin mula sa loob nito, isang panaghoy na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Lumapit ako at dahan-dahang binuksan ang pinto nito. Sa loob nakita ko ang mga lumang larawan ng isang pamilyang hindi ko kilala. Ngunit sa isang banda, parang pamilyar sila sa akin. Isa sa mga larawan ay nagpapakita ng isang batang babae na nakangiti habang hawak ang music box. Ang eksaktong music box na nasa gitna ng kwarto ngayon. Habang tinititigan ko ang larawan, biglang huminto ang musika. Isang malamig na boses ang bumalot sa akin. Bakit mo kinuha ang akin? Nagulat ako at napalingon, ngunit walang ibang tao sa silid. Tanging ang mga anino ng mga alaala ang naroon, tila nagbabantay. Sa gilid ng aking mata, nakita ko ang isang anyo, isang batang babae. Nakaputi at tila naglalakad sa hangin, ang nakatayo sa tabi ng music box. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagnanasa. Ako'y naglalaro lang, sabi niya. Ang kanyang boses ay parang musika ring umaalingaw-ngaw sa buong silid. Anong kailangan mo? Tanong ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Balik mo sa akin ang musika, sagot niya. Ang kanyang anyo ay unti-unting nagiging malinaw.
Ito lang ang tanging alaala ko. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang panaghoy, ang kanyang pagnanasa na marinig muli ang musika ng kahapon. Naupo ako sa sahig, hawak ang music box, at sinimulan kong paikutin ang susi nito. Muli, ang himig ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ngunit ngayon ay may pagbabago. Sa bawat nota, naramdaman ko ang kanyang pag-asa at kalungkutan, na tila sinasayaw niya ang kanyang hinanakit sa hangin. Habang tumutugtog ang musika, unti-unting naglaho ang batang babae, ang kanyang anyo ay sumasama sa hangin. Ngayon ko lang naramdaman ang tunay na kalungkutan ng kanyang kaluluwa. Isang kaluluwang matagal nang nawala, pero hindi pa rin makahanap ng kapayapaan. Sa kanyang pagkawala, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan sa kwarto. Ang bigat na dati bumabalot dito ay unti-unting nawala at ang musika ay tuluyan ng huminto. Ngunit bago ko pa man maipikit ang aking mga mata para sa isang buntong hininga ng ginhawa, napansin ko ang isang bagay na nakasulat sa likod ng lumang larawan. Sa huli, ang musika ay bumalik sa kanyang tahanan. Habang binabasa ko ito, narinig ko ang marahang pagtapik ng mga hakbang mula sa pasilyo. Ang pinto ng kwarto ay marahang bumukas. At sa kabila nito, isang bagong anyo ang bumungad. Isang bata. Hindi ang batang babae kanina, kundi isang batang lalaki na may hawak ding music box na kahawig ng una. Ngumiti siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong lungkot at pag-asa. "Bakit ka nandito?" tanong ko, habang unti-unti niyang inilalapit ang music box sa akin. "Bumalik ako para sa kanya," sagot niya. At sa sandaling iyon, ang dalawang music box ay sabay na tumugtog. Ang kanilang musika ay naghalo. Lumilikha ng isang himig na puno ng pag-asa at kasaysayan. Habang nakatitig ako sa batang lalaki, biglang bumalik ang batang babae. Nakangiti na ngayon at tila mas masaya. Ang kanilang mga anyo ay unti-unting nagsanib at sa isang iglap, ang musika ay nagbago. Isang awit ng muling pagkikita at pag-asa. Ngunit bago pa man magwakas ang sandali, narinig ko ang isang malakas na pagkatok mula sa likod ng aparador. Sa paglingon ko, nakita ko ang isang pinto na dati hindi ko napansin. Unti-unting bumubukas, tila may inaanyayahan akong pumasok. At sa pagpasok ko, doon ko natagpuan ang tunay na simula ng kanilang kwento at marahil ang wakas ng aking sariling misteryo. Ang mga lumang sahig ng bahay ay nagsimulang mag-ingay habang unti-unti akong lumalapit sa pintuan ng silid na yon. Ang malamig na hangin ay tila dumadaloy mula sa mga siwang ng kahoy at sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, may kakaibang puwersa na nagtutulak sa akin papalapit. Pumasok ako sa dilim ng silid at sa kabila ng aking pag-aalinlangan, ang musika ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kaloob-looban ng aking isip. Habang nakatayo ako sa gitna ng silid, naramdaman ko ang presensya ng isang tao o isang bagay na nagmamasid mula sa mga anino. Ang musika mula sa lumang music box ay patuloy na umaandar, tila nanggagaling mula sa bawat sulok ng silid. Napansin kong may isang maliit, lumang baul sa isang tabi ng kwarto at sa hindi maipaliwanag na dahilan, alam kong naroon ang pinanggagalingan ng tunog. Nang bumaba ako para siyasatin ito, bumukas ang pinto ng baul ng walang kahirap-hirap. Doon, nakita ko ang isang antigong music box na may masalimot na disenyo. Ang mga ukit sa kahoy nito ay tila mga nakakatakot na mukha, ngunit ang musika ay tila napakaganda. Napaka-misteryoso. Isang mapanlinlang nakaakit-akit na melodiya. Tinangka kong isara muli ang baul. Ngunit sa aking paghawak dito, bigla kong naramdaman ang malamig na haplos ng isang bagay sa aking balikat. Napasigaw ako at napatalon. Ngunit wala akong ibang nakita kundi ang alikabok
na sumasayaw sa liwanag ng buwan na pumapasok mula sa bintana. Ngunit naroon siya, isang batang babae, nakatayo sa tabi ng bintana. Ang kanyang damit ay parang mula sa ibang panahon, at ang kanyang mga mata ay tila walang kaluluwa. Ang kanyang presensya ay malamig, ngunit hindi ko maiwasang maramdaman ang kirot sa kanyang titig. Para bang nais niyang sabihin ng isang bagay, ngunit walang salita na lumalabas sa kanyang bibig. Ano ang kailangan mo? Tanong ko. Nanginginig ang boses ko. Ngumiti siya, isang nangiti na may halong lungkot at saya, at itinaas niya ang kanyang kamay na tila inaanyayahan akong lumapit. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sinunod ko siya. Nang hawakan ko ang kanyang kamay, isang bugso ng emosyon ang dumaloy sa akin. Saya, takot, pag-asa, pangungulila. Ang lahat ng ito ay naglaho sa isang iglap at kami ay nasa ibang lugar. Ako ay nasa isang lumang hardin, puno ng mga rosas na namumulaklak, at doon ko siya nakita muli. Ang batang babae, masaya at naglalaro kasama ang iba pang mga bata. Ang musika ay naroroon pa rin, ngunit mas malinaw at mas masigla. Ang lahat ay tila normal, ngunit alam kong hindi ito ang realidad. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang naglaho ang mga bata at ang lahat ay nagdilim. Ako ay bumalik sa silid na yon, nag-iisa. Ang baul ay sarado at ang musika ay tumigil. Ngunit sa tabi ko, naroon pa rin ang music box na tila inaanyayahan akong buksan ito. Dahan-dahan kong iniabot ang aking kamay, ngunit bago ko pa man ito mahawakan, napansin ko ang isang maliit na papel na nakalagay sa ilalim nito. May mga salitang nakasulat sa isang sulat kamay na tila pamilyar. Tulungan mo akong makalaya. Muli kong naramdaman ang malamig na hangin at sa paglingon ko, nakita ko ang batang babae. Ngunit ngayon ay nakatingin siya sa akin na puno ng pag-asa. Alam kong kailangan kong gawin ng isang bagay, ngunit ano? Paano ko siya matutulungan? Sa pag-aakalang ito na ang aking tungkulin, inilapit ko ang music box sa aking dibdib at sinimulan kong pihitin ito. Ang musika ay muling umalingaw-ngaw, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong boses. Isang bulong na puno ng pagdurusa at pag-asam. Salamat, Tanbi, sabi nito. At sa isang iglap, naglaho ang lahat ng malamig na hangin at ang batang babae. Ngunit hindi ito ang katapusan. Sa pag-aakala kong tapos na ang lahat, narinig ko ang isang katok mula sa pinto ng silid. Isa, dalawa, tatlong katok. Isang ritmo na pamilyar sa akin. Bumukas ang pinto at sa halip na ang dilim ng lumang pasilyo, isang maliwanag na ilaw ang bumungad sa akin. At doon, sa liwanag, may isang figura na tila pamilyar, ngunit hindi ko mawari. Bumalik ka na, sabi nito. Ang boses na puno ng pagmamahal at pangungulila. At sa puntong iyon, naunawaan ko na ang musika ay hindi lamang isang misteryo na dapat solusyonan, kundi isang daan pabalik sa isang tahanan na matagal ko nang kinalimutan. Pero paano? At sino ang naghintay sa akin sa liwanag? Sa aking pag-iikot sa bahay na ito, ang mga yapak ko'y tila mga bulong na nag-uunahang maglaho sa hangin. Ang dilim ng gabi tila kumot na yumayakap sa akin habang unti-unting lumalapit ang tunog ng musika mula sa isang kwarto na dati tahimik at walang kabuhay-buhay. Ang himig ng music box na yon ay tila alingaw-ngaw ng nakaraan. Isang melodiya na puno ng kalungkutan at misteryo. Habang papalapit ako sa pinto, ang pintig ng aking puso'y sumasabay sa ritmong iyon. Nakita ko ang sarili kong pag-alinlangan sa refleksyon ng lumang salamin sa tabi ng pinto. Ang kwarto ay madilim, ngunit sa ilalim ng pintuan ay may munting liwanag na tila nang aakit. Huminga ako ng malalim bago ko pinihit ang seradura. Pagpasok ko, isang malamig na hangin ang bumalot sa akin, tila mga daliring humahaplos sa aking balat.
Sa gitna ng kwarto, nakita ko ang isang batang babae, ang multo ng batang si Clara, na sinasabi nilang matagal nang nawala sa bahay na ito. Nakaupo siya sa sahig, naglalaro ng isang antigong music box na umiikot sa saliw ng isang lumang kanta. Clara, tawag ko, ngunit hindi siya tumugon. Ang kanyang mga matay nakatuon lamang sa umiikot na manika sa loob ng kahon. Ang kanyang presensya ay puno ng pighati at naramdaman kong may kwento siyang nais iparating. Lumapit ako, dahan-dahan, at naupo sa harap niya. Ano ang kwento mo? Tanong ko, umaasang makakakuha ng sagot mula sa kanya. Ngunit sa halip na sagot, isang biglang pagbabago ng musika ang narinig ko. Ang kaninang malungkot na himig ay naging mas mabilis at masigla, tila isang babala. Napatingin ako sa paligid at doon ko napansin ang mga anino sa dingding. Parang may mga tao sa likod ng kurtina, sayaw ng mga aninong naglalaro sa liwanag. Ang mga ito'y hindi ordinaryong anino. Tila may sariling buhay at galaw. Ang malamig na pakiramdam ay lalong tumindi at naramdaman kong may kakaibang presensya pa sa kwarto bukod sa akin at kay Clara. Biglang huminto ang music box at sa katahimikan, narinig ko ang isang mahinang tinig na bumubulong sa hangin. Tulungan mo siya, sabi ng tinig, na nagmumula sa lahat ng direksyon. Libo-libo ang tanong na pumasok sa isip ko. Sino ang tutulong kay Clara? At paano ko siya matutulungan? Habang nag-iisip ako, biglang bumangon si Clara mula sa kanyang pagkakaupo. Ang kanyang mga matay nagbago, naging malinaw, at sa unang pagkakataon ay tumingin siya sa akin. Kailangan mong malaman ang katotohanan, sabi niya sa tinig na puno ng determinasyon. Anong katotohanan? Tanong ko, ngunit bago pa man siya makasagot, biglang nagbukas ang isang lihim na pintuan sa likod ng kwarto. Isang tunel na puno ng kadiliman ang bumungad sa akin at mula rito'y narinig ko ang mga ingay ng mga yapak. Mga yapak na tila nagmamadali. Sumunod ka sa akin, sabi ni Clara, at agad siyang pumasok sa tunel. Wala akong ibang nagawa kundi sumunod. Dala ng pagnanais na malaman ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito. Habang naglalakad kami sa makipot na daan, ang mga yapak namin ay tila alingaw-ngaw na umaalingaw-ngaw sa mga pader ng tunel. Sa dulo ng madilim na daan, isang liwanag ang nakita ko. Lalong bumilis ang aking puso, puno ng kaba at pag-asa. Paglabas namin sa tunel, bumungad sa amin ang isang lumang silid na puno ng mga alaala, mga litrato at gamit na pag-aari ni Clara noong siya'y buhay pa. Doon, sa gitna ng silid, nakita ko ang isang lumang diary. Ang bawat pahinay, tila isang bahagi ng kwento ni Clara na matagal nang nais isiwalat. Kinuha ko ito at binuksan, sabik sa mga nakasulat na lihim. Ngunit habang binabasa ko ang mga unang linya, isang malamig na kamay ang biglang humawak sa aking balikat. Napalingon ako at sa pagkagulat, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Isang mukha na hindi ko inaasahan. Ang taong ito'y matagal ko nang kilala, ngunit hindi ko akalaing siya pala ang nasa likod ng lahat ng hiwagang ito. Ikaw, ang tanging nasabi ko, habang ang isip ko'y naguguluhan sa bagong twist na ito. Sa sandaling iyon, napagtanto kong ang kwento ni Clara ay hindi lamang tungkol sa kanyang pagkawala, kundi pati na rin sa isang mas malalim at mas madilim na lihim na bumabalot sa bahay na ito. At ang katotohanang iyon ay tila isang sumpang nagtatago sa dilim, handang lumitaw at wasakin ang lahat ng aking nalalaman. Ang mga matang hindi mapakali ay tila naglalaro sa paligid ng madilim na silid, nag-aabang sa anumang senyales ng paggalaw. Ang mga anino sa aking paligid ay tila nagsasayaw sa ritmo ng musika, na tanging ako lamang ang nakakarinig. Isang malamig na simoy ang dumampi sa aking balat, at sa bawat hakbang ko ay parang may mga matang nagmamasid,
Sa wakas, nakarating ako sa pintuan ng kwartong iyon. Ang kwarto kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Huminga ako ng malalim bago ko dahan-dahan itinulak ang pintuan. Ang seradura ay nagbigay ng isang mahinang kalansing at ang pintuan ay bumukas ng may kaunting pag-aatubili. Tila ayaw akong papasukin. Pagpasok ko, ang una kong napansin ay ang malamlam na liwanag na nanggagaling sa isang lumang bintana. Ang mga kortina ay bahagyang nakabukas at ang buwan ay nagbigay ng sapat na liwanag upang makita ko ang loob ng kwarto. Walang tao, ngunit ang musika ay patuloy na tumutugtog mula sa isang sulok. Doon, sa ibabaw ng isang alpombrang alikabok, ay ang lumang music box. Ang mga detalye nito ay tila nililok ng isang maingat na kamay. Mga bulaklak at mga anghel na tila lumilipad sa paligid. Ang takip nito ay bahagyang bukas at ang maliit na manika sa loob ay umiikot sa tono ng isang malungkot na awit. Nilapitan ko ito at sa bawat hakbang ay tila may kuryenteng dumadaloy sa sahig. Nagtataka ako kung paano ito tumutugtog. Gayong alam kong walang laman ang kwarto. Paikot-ikot ang manika. Ang kanyang maliit na mga kamay ay nakataas. Parang inaanyayahan akong sumayaw kasama niya. Habang nakatayo ako roon, biglang may malamig na hangin ang dumaan. At ang pinto ay kusang nagsara sa aking likuran. Nabagabag ang aking kalooban, ngunit hindi ako makagalaw. May bahagi sa akin na nagsasabing lumabas na. Ngunit may isa pang bahagi na nagsasabing na manatili at alamin ang lihim ng kwarto. Sa gitna ng pag-iisip kong ito, biglang may bumulong sa aking tainga, "Tulungan mo ako." Isang tinig ng batang babae, puno ng lungkot at pangungulila. Napalingon ako, ngunit walang ibang tao sa paligid. Ang boses ay tila nagmumula sa music box mismo. Pinilit kong pagmasdan ng music box ng mas maigi. Sa ilalim ng takip nito, may nakita akong nakaukit na pangalan. Elena. Ang pangalang iyon ay hindi pamilyar sa akin. Ngunit may kung anong kirot sa dibdib ko na tila nagsasabing mahalaga ito. Ang musika ay biglang tumigil at nagkaroon ng katahimikan na halos pumatay sa akin. Naghahari ang kaba, ngunit alam kong may kailangan akong gawin. Sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, kinuha ko ang music box at binuksan ito ng buo. Sa ilalim ng manika, may nakatago na maliit na papel. Kinuha ko ito at binuklat. Sa loob may nakasulat na mga salitang halos hindi mabasa dahil sa kalumaan ng papel. Si Elena ay hindi kailanman nag-iisa. Tayo'y maghintay sa kanyang pagbabalik. Ang mensahe ay tila isang babala at paanyaya sa parehong pagkakataon. Sino si Elena? At bakit siya hindi kailanman nag-iisa? Bago ko pa man masagot ang mga tanong ko, naramdaman ko ang biglaang paglamig ng paligid. Sa labas ng bintana, ang buwan ay tila naglaho sa likod ng makapal na ulap. Ang kwarto ay nabalot ng dilim, at sa kabila nito, isang anyo ang unti-unting lumitaw. Isang batang babae, ang kanyang damit ay tila gawa sa mga anino, at ang kanyang mga mata ay puno ng dalamhati. "Huwag kang matakot," sabi niya. Ang kanyang boses ay isang pabulong na himig. Ako si Elena. Napaatras ako sa gulat, ngunit hindi ko magawang talikuran siya. Ang kanyang presensya ay tila may hawak sa akin, at ang mga mata niya ay puno ng kwento ng nakaraan. "Bakit mo ako tinawag?" Tanong ko, pilit nilalabanan ng takot sa dibdib ko. "Bumalik ako para sa kwento ko," sagot niya, at sa isang iglap, ang paligid ay tila nagbago. Ang mga dingding ng kwarto ay naglaho, pinalitan ng mga tanawin ng nakaraan. Isang bahay na puno ng buhay at saya, ngunit may nakatagong dilim na nagkukubli sa likod ng mga ngiti. At sa gitna ng mga alaala, isang pangako ang bumuo. Ang kwento ni Elena ay hindi pa tapos. Ngunit sino ang magiging bahagi ng kanyang huling kabanata?
Bago ko pa man ito maunawaan, biglang bumalik ang lahat sa dati. Ang kwarto ay muling naging madilim at tahimik. Si Elena ay naglaho na parang usok. Ngunit alam ko, hindi ito ang katapusan. Sa bawat pag-ikot ng music box, ang kwento ni Elena ay patuloy na mabubuhay. At ako, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang napiling makinig at maging bahagi ng kanyang lihim. Ngunit paano kung ang kwento ay may mas madilim na lihim kaysa inaasahan ko? Hindi ko akalain na aabot ako sa puntong ito. Sa pagpasok ko sa kwartong iyon, nararamdaman ko ang bigat ng aking mga hakbang, na tila ba bawat pagyapak ay may kaakibat na tanong, ano ang nag-aabang sa akin dito? Ang malamlam na ilaw mula sa bintana ay nagbibigay ng anino sa bawat sulok ng silid. Mga aninong tila gumagalaw kasabay ng aking paghinga. Matagal na akong nag-iikot sa lumang bahay na ito, hinahanap ang pinagmumulan ng musika mula sa isang kwartong sinasabing walang tao. Paulit-ulit na dumadaloy ang malamig na hangin sa aking balat. Dala ang mga piraso ng mga alaala ng nakaraan na tila nais kong makalimutan, ngunit patuloy na bumabalik sa akin. Nang muli kong marinig ang musika, isang pamilyar na tunog, mula sa isang lumang music box, napapikit ako. Ang mga nota ay tila may sariling buhay, kumakapit sa akin, humihila sa akin papasok. Ramdam ko ang paggalaw ng hangin, ang mga alon ng musika na bumabalot sa akin. Isang halo-halong damdamin ng takot at pag-usisa ang lumukob sa akin. Habang papalapit ako sa isang sulok ng kwarto, napansin ko ang isang maliit na mesa. Sa ibabaw nito ay may isang bagay na natatakpan ng alikabok at mga agiw. Dahan-dahan kong nilapitan ito at nang alisin ko ang takip, bumungad sa akin ang isang lumang music box. Ang disenyo nito ay may kakaibang detalye, tila pinalamutian ng mga ukit ng mga batang naglalaro. Ngunit ang mas nakakapagtaka, ang kahon ay bukas at patuloy na umiikot, ang maliit na manika sa loob nito. Isang batang babae na nakasuot ng damit prinsesa, sumasayaw sa saliw ng musika. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, isang pagkahumaling na tila hinihila ako papalapit. Biglang may pumukaw sa aking pansin. Sa likod ng music box ay may isang salamin. Nang tingnan ko ito, nakita ko ang refleksyon ng isang batang babae. Hindi ito ang sarili kong refleksyon. Siya ang batang multo na tila naging bahagi na ng bawat sulok ng bahay na ito. Minsan ba'y naglaro ka rin ng musika? Tanong niya sa akin. Ang boses ay parang ihip ng hangin, malamig at puno ng misteryo. Hindi ako makapagsalita. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot at pagnanasa na tila may nais iparating. Ang kanyang presensya ay hindi nagdala ng takot, kundi ng kakaibang pakiramdam ng pagkaawa. Ang music box ay akin, patuloy niya. Ngunit matagal na akong hindi makapaglaro. Bigla kong naalala ang mga kwento ng mga nakaraan. Ang batang ito, sabi nila'y nawala ng hindi inaasahan, iniwan ang lahat ng laruan at alaala. Ang musika ay ang tanging natitirang bahagi niya sa mundong ito. Sa puntong iyon, naisip ko, marahil ay nais niyang ipaalala sa akin ang isang bagay na matagal ko nang nilimot. Ngunit bakit ako? Tanong ko. Sa wakas ay nakahanap ng boses. Ngumiti siya. Dahil ikaw lamang ang nakakarinig sa akin. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto at ang malamig na hangin ay muling pumasok, sinabayan ng isang malakas na pagsara na nagpatigil sa musika. Ang batang babae ay unti-unting naglaho sa salamin at ako'y naiwan na lamang sa katahimikan, nakatitig sa music box na muling tumigil sa pag-ikot. Habang palabas ako ng kwarto, isang bagay ang aking napansin. Sa ilalim ng mesa, may isang piraso ng papel na tila lumang-luma na. Pinulot ko ito at nakita ang mga salitang nakaukit. Sa pag-ikot ng panahon, ang musika ay muling mabubuhay.
Ngunit bago ko pa man maunawaan ang ibig sabihin nito, isang malamig na kamay ang humawak sa aking balikat. Napalingon ako, ngunit wala namang tao sa likod ko. Ang pakiramdam ay tila isang babala, isang paalala na hindi pa tapos ang lahat. At sa sandaling iyon, naisip ko, marahil ay hindi lamang musika ang kailangan kong pakinggan. Marahil ay may mas malalim pang kwento na naghihintay na aking matuklasan. Mga kwentong nakatago sa bawat sulok ng bahay na ito. Mga kwentong naghihintay ng kanilang oras upang muling mabuhay. Sa pagpatak ng dilim, ang buong bahay ay tila nababalot ng mga aninong nagkukubli sa bawat sulok. Sa kabila ng tahimik na paligid, naririnig ko ang bawat tibok ng aking puso na tila ba'y kasama sa orkestra ng mga himig na nagmumula sa kwartong iyon. Ang kwartong wala namang tao, pero puno ng mga alaala at misteryo. Habang papalapit ako sa pinto, ang kakaibang musika mula sa music box ay lalong lumalakas. Isang malamyos na himig na puno ng lungkot at pangungulila. Alam kong hindi ito likha ng hangin o ng anumang bagay na may katwiran. Ito'y musika ng isang kaluluwang naglalakbay sa pagitan ng ating mundo at ng mundo ng mga di nakikita. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang kwarto na puno ng alikabok at mga lumang kasangkapan. Sa gitna nito, may isang maliit na mesa at sa ibabaw, naroon ang isang antigong music box. Ang disenyo nito ay napakadetalye. May mga ukit ng mga rosas at mga bituin. Ang kakaibang dito, kahit na nakabukas ito at umaandar, walang kahit anong mekanismo sa loob na dapat ay nagpapatugtog dito. Lumapit ako at maingat na hinawakan ng music box. Ang lamig na bumalot sa aking mga daliri ay tila ba'y nanggaling sa kabilang mundo. Sa aking pagkakahawak, bigla itong tumigil at ang katahimikan ay bumalot sa buong kwarto. Subalit, bago pa man ako makapag-isip ng susunod na hakbang, isang malamig na hangin ang dumampi sa aking batok. Kasunod ang marahang tawa ng isang batang babae. Nagustuhan mo ba ang aking musika? Tanong ng tinig na puno ng inosenteng kagalakan, ngunit may halong kalungkutan. Napalingon ako, ngunit wala akong ibang nakita kundi ang mga anino sa dingding. Sino ka? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang nanginginig kong boses. Ako si Clara, sagot ng tinig, na tila ba'y galing sa loob mismo ng aking isipan. Matagal na akong naglalaro dito, naghihintay na may makinig sa akin. Biglang sumagi sa isip ko ang mga kwento ng mga bata na nawala noon pa man sa baryong ito. Ang mga batang hindi na natagpuan, na sinasabing dinadala ng mga kaluluwa ng nakaraan. Bakit mo ako pinili? Tanong ko muli. Umasa na may sagot sa mga tanong na bumabagabag sa aking isipan. Kasi ikaw lang ang nakikinig. Ang iba, umiiwas, natatakot. Pero ikaw, nandito ka ngayon. Sagot niya na may halong pakiusap. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang kalungkutan, ang pangungulila sa kasamang matagal nang nawala. Sa kabila ng takot, naroon ang aking pagnanais na tulungan siya, kahit hindi ko alam kung paano. Paano kita matutulungan? Tanong ko, puno ng awa at pag-unawa. Hanapin mo ang aking music box. Ang tunay kong music box, sagot ni Clara. At sa isang iglap, naramdaman ko ang bigat ng kanyang kaluluwa na tila ba'y bumabalot sa buong kwarto. Nabaling ang aking tingin sa mga kahon at sa mga sulok ng kwarto. Alam kong may kailangan akong matagpuan, isang bagay na magbibigay liwanag sa misteryo ng musika at ng batang si Clara. Habang patuloy akong nag-iikot, napansin kong may isang bahagi ng sahig na tila ba'y naiiba. Sa pagyapak ko rito, may narinig akong maliit na kaluskos. Lumuhod ako at sinimulang kalikutin ang kahoy. Sa ilalim nito, natagpuan ko ang isang lihim na lagusan. Sapat lamang upang makapasok ang isang bata. Pumasok ako, at sa kabila ng lagusan, nakita ko ang isang maliit na silid
na puno ng mga laruan at mga gamit pang musika. At doon, sa gitna ng lahat ng iyon, naroon ang isang lumang music box, mas luma at mas maganda kaysa sa nauna. Nang hawakan ko ito, naramdaman kong ito ang hinahanap ni Clara. Ngunit bago ko pa man maabot ang music box, naramdaman ko ang biglaang paglamig ng paligid. Isang malamig na kamay ang dumampi sa aking balikat. Paglingon ko, nakita ko ang isang batang babae. May ngiti sa kanyang labi, pero may luha sa kanyang mga mata. Salamat. Mahinang bulong niya bago siya tuluyang naglaho sa hangin, kasabay ng pagpatay ng ilaw sa buong silid. Bumalik ako sa lumang kwarto, dala ang tunay na music box. Ngunit sa pagbalik ko, narinig ko ang isang kakaibang tunog mula sa likod ng pinto. Isang tunog na hindi nagmumula sa music box ni Clara, kundi sa isa pang bahagi ng bahay. At sa sandaling iyon, napagtanto kong hindi lamang si Clara ang naglalaro ng musika sa bahay na ito. Mayroon pang iba. Iba pang kaluluwa na nag-aabang, naghihintay,